mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Kasama nating idinadalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mahal na Santo Papa, na sa kaniyang pagbabalik sa tahanan ng Ama ay makamit ang tunay na pagsinta. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya'y ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kaniyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon."
at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang ikatlong araw sa 8 araw na tinatawag nating Octave of Easter. Oktaba, 8. 8 araw nating pag-uusapan. 8 araw nating muling babalikan. 8 araw nating bibigyan ng pagninilay ang kalwalhatian ng Diyos na muling nabuhay. Kaya tawag natin ay Octave of Easter. 8 araw, simula nung linggo hanggang sa susunod na linggo sa fiesta ng walang hanggang awa ng Diyos, o Feast of the Divine Mercy. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa araw na ito, na ang sentro ay si Maria Magdalena. Sino ba si Maria Magdalena? Si Maria Magdalena ang babaeng taga-Magdala, kaya tinawag na Magdalena. Siya ay galing sa isang bayan na Magdala, malapit doon sa Sea of Galilee, na isa sa mga babaeng pinagaling ni Jesus at pinalayas ang 7 demonyo sa kaniyang katawan. Si Maria ay kasama ng mga iba pang babaeng sumunod kay Jesus mula sa kaniyang ministry, mula sa kaniyang pagbabahagi ng mabuting balita hanggang sa katapusan. Sino pa ba yung mga ibang babaeng sumunod sa kaniya? Si Maria Salome, si Susana, si Joanna, si Mary, the mother of James. At ito ay makikita natin sa Luke chapter 8, verse 3 and following. So kung kayo ay nakapagbabasa ng Biblia, makikita ninyo ang mga babaeng sumunod kay Jesus. Yung tahimik na sumunod sa likod ni Jesus. At naipakita rin sa kaniyang kasaysayan na ang babaeng ito ay hindi lamang sumunod kay Jesus, kung hindi sila yung nagbibigay ng financial assistance sa mga pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya yung mga babae magagaling talaga sa budget. Sila talaga yung magaling magbigay. Kaya nga yung mga tatay, di ba, kailangan pagkatapos ng sweldo, entrega sa mga asawa. Kasi yung mga babae yung magagaling sa budgeting. Ito ang kanilang suporta. Ito ang pagpapakita nila ng pagsunod kay Jesus, ang bigyan ng mga pangunahing pangangailangan ang mga alagad. Sa Ebanghelyo, marami tayong punto na dapat nating pag-usapan. At ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. Nung sinabi ni Maria, "My Lord, ay ako, saan niyo po dinala ang Panginoon ko? Saan niyo po dinala ang aking Panginoon?" Ang ganda, no? Saan niyo po dinala ang aking Panginoon? Akin yan. Hindi niya sinabing saan niyo po dinala ang aming Panginoon. Sinabi ni Maria Magdalena, saan niyo po dinala ang aking Panginoon? Inaari ni Maria Magdalena ang kaniyang intimate relationship with God. Yun bang pagkakakilala niya kay Kristo ay gayon na lamang. Kaya ang kaniyang salita, saan niyo po dinala ang aking Panginoon? It is my obligation ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ang aking Panginoon. Ang ganda ng kaniyang relasyon kay Kristo. Gamit ang salitang akin. Ibig sabihin, kapag akin, kahit ako'y nasa loob
at nasa labas ng simbahan, Panginoon ko yan, aking Panginoon. Ibang-iba sa sitwasyon ng ibang tao na kilala lamang ang Diyos kapag may kailangan. Pero si Maria Magdalena, pinanindigang akin ang Panginoon. My Lord, ang aking Panginoon. Katulad din ng karanasan ni Tomas nang sinabi niyang, My Lord and my God. Angkinin ninyo ang Diyos na mayroon kang relasyon sa Diyos. Hindi yung parang mga kabute, lulubog, lilitaw. Sabi nga nila, no? Saan ba tumutubo ang kabute? Sa taing kalabaw. Di ba yun yung sabi ng matatanda? Saan ka ba galing? Para kang lulubog, lilitaw. Ganun ang ibang relasyon sa Diyos. Lulubog, lilitaw. Lilitaw lamang pag may kailangan. Pero ang mga babaeng ito, kahit nasa likod ng kasaysayan ni Kristo, ay naroroon at naniniwala sa kaniyang pagkadiyos. Ikalawang punto, bakit hindi niya nakilala si Jesus? Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Maaaring ang luha na tumutulo sa kaniyang mata ay nagpapalabo ng kaniyang paningin upang hindi makilala si Kristo. Hindi nga talaga natin makikilala sapagkat si Kristo ay nasa estado na ng kaniyang karurukan ng kabanalan. Ibang Kristo, Kristo ng kaluwalhatian at hindi Kristo ng katulad nating makasalanan. Kaya't si Maria ay hindi nakakilala sa kaniya dahil sa estado ng pagkaiba ng kalalagayan ni Kristo nung oras na iyon. Bakit may dalawang anghel o tao na nandoon sa libingan? Sapagkat sa batas ni Moses, upang mapatunayan ang isang pangyayari, ay kailangang may dalawang testigo. At ang dalawang testigong ito ang magpapatunay na si Kristo'y muling nabuhay. Kaya nakilala lamang ni Maria si Jesus nang tinawag siyang Maria. Nakilala niya sa pamamagitan ng kaniyang tinig. Ang tinig ni Jesus ang naghudyat upang makilala siya at magkaroon ng koneksyon ang presensya ni Kristo at ang presensya ni Maria. Ito ay klaro nang sinabi ni Jesus, Ako ang mabuting pastol. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Ang tinig ni Jesus ay ang tinig ng pastol na kilala ni Maria. Alam niya dahil sa kaniyang personal na koneksyon sa Diyos. Anong tinig yung ating pinakikinggan? Ito ba'y tinig ng mabuting pastol o tinig ng bulaang pastol? Anong kinalaman ng halamanan doon sa Ebanghelyo? Ang halamanan ay simbolo ng paraiso.
kung papaanong pinabayaan ni Adan ang paraiso noon, si Jesus ngayon ay binantayan ang halamanan, ang bagong paraiso, ang bagong simbahan upang tayo'y makasalo niya sa kaniyang pagkabuhay. Kung iisa-isahin natin ang lahat ng ito, makikita at malalaman natin na napakabuti ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sa Ingles, ang translation po ay, "Do not cling unto me." Huwag mo akong hawakan. Ayan, lagi nating naririnig yan. Noli me tangere. Diba, no? Huwag mo akong hawakan. Sa Ingles, do not cling to me. Hindi lamang do not touch unto me. Cling, ano bang ibig sabihin ng cling? Yun talagang, gustong-gustong humawak, gustong-gustong kumapit. Kaya sinabi ni Jesus yun, do not cling unto me. Bakit? Kasi masasayang yung oras mo doon sa utos ko. Pumunta ka na doon sa aking mga kapatid upang sabihin ang balitang iyong nakita. Ito rin po ang unang pagkakataon sa Ebanghelyo na tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad na kapatid. Ito ang pagkakataong dinadala niya bilang mga kapatid sa kaniyang bagong kasaysayan, sa kaniyang bagong simbahan, sa bagong kalangitan. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa pagkabuhay ni Kristo, ika'y kasama sa kapatid na tinatawag. Hindi na lang tayo mga alagad, kung hindi tayo'y kapatid kay Kristo sa kaniyang kalwalhatian. Malalim ang kasaysayan ni Maria Magdalena. Kaya nga ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, ay idineklara si Maria Magdalena na isang apostol. Apostol na tumindig at sumaksi sa kasaysayan, sa pag-ibig, sa awa ni Kristo. Ito ang ating maaalala sa ating mahal na Santo Papa, na nakita niya ang kagalingan ng pananampalataya ni Maria Magdalena na pagkatapos makilala si Jesus ay hindi na muli pang tumalikod, bagkus pinanindigan ang kaniyang pagsaksi hanggang kamatayan. Sana po katulad ni Maria Magdalena, tayo rin ay sumaksi sa muling pagkabuhay, sa pag-ibig at awa ni Kristo. Ito ang hinihiling sa atin ng simbahan, ang maging buhay na saksi sa kapangyarihan at kalwalhatian ni Kristo. Consistent si Maria Magdalena. Maging consistent din po tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong lulubog, lilitaw. Manatiling nakalutang sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Lumago tayo sa Ebanghelyo, ha? Sa ating pakikinig sa Ebanghelyo, lumago tayo sa ating koneksyon sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo,
Nagpapahayag sa atin si Kristo sa kaniyang mga kapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng ating Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kanina't hanggapi ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa ating lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos,
pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y biniyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubogad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus. Muling nabuhay sa kamatayan, nagtagumpay. Magalak, huwag nang lumuha, hinaho ang tao sa sala. Kristong Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Alleluia.
Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati